pagsubok ng pananampalataya. Si Abraham ay tumayo sa tuktok ng bundok, nakatitig sa malawakang tanawin. Ang kanyang puso'y mabigat dahil sa bigat ng isang banal na utos. Kasama niya si Isaac na nagdadala ng kahoy para sa hain. Hindi alam ang hinaharap na naghihintay sa kanila. Isang anak ko, tinawag tayo ng Diyos para magsakripisyo. Sakripisyo, Ama. Ano ang ating isasakripisyo? Tutustusan tayo ng Diyos, anak ko. Pagdating nila sa itinakdang lugar, nagtayo si Abraham ng dambana at inayos ang kahoy. Si Isaac ay nanonood. May pakiramdam na kakaibang pangyayari. Ama, saan ang kordero para sa hain? Nag-aatubiling sumagot si Abraham, ngunit nagsalita ng may matibay na pananampalataya. Kapag aalala, anak ko, andyan ang Diyos para sa atin. Tutustusan tayo ng Diyos, anak ko. Habang tumutulong si Isaac sa paghahanda ng dambana, nagbigay ng kakaibang katahimikan ng paligid. Pagkatapos, si Abraham ay tinanglawan ng pananampalataya at pagsunod. Iniukit si Isaac at inalagay sa dambana. Ama, ano ang nangyayari? Ito ang kalooban ng Diyos, anak ko. Habang itinataas ni Abraham ang kanyang kutsilyo, isang anghel ang dumating, isang banal na interbensyon na napibigil. Abraham, huwag mong saktan ng bata. Nakikita ng Diyos ang iyong pananampalataya at may isang kordero sa gubat para sa hain. Si Abraham, puno ng pasasalamat at pagpapakumbaba, nilibing si Isaac. Nagkaroon sila ng hain gamit ang kordero, isang simbolo ng pangangalaga ng Diyos. Panginoon, salamat sa pagsubok. Salamat sa pagtibay naming pananampalataya. Ang ama at anak ay bumaba mula sa bundok ng magkasama. Ang kanilang pag-uumay, pinalakas ng nakakagulat na karanasan. Ang pagsusubok ng pananampalataya ay naging patunay na di mabinang na tiwala ni Abraham sa Panginoon. Palakpakan! Ayan, maraming salamat.